ang soberenya ng Pilipinas sa mga Pilipino. So, okay, so, bakit ba hinahabol si Pastor? Hinihilan ko, kailangan ninyong malaman ito. Bakit ba hinahabol si Pastor ng Amerika? Hinahabol si Pastor ng Amerika kasi ang Amerika hindi siya makapaniwala na merong isang pastor na pwedeng maging matagumpay na napakarami ng churches. Bawat estado sa Amerika, merong simbahan ang Kingdom of Jesus Christ. At galit na galit ang Amerika na isang Pilipino ay binibigyan ng tax-free ng millions of dollars ng mga American citizens. Hindi iyon kaya ng Amerika. So tinakot ng Amerika si Pastor. Nagdemanda sila, nag-invento ng mga kaso. Walang kakwenta-kwentang mga kaso. Bakit? Kasi akala nila, kasi bobo ang mga Amerikano. Akala nila ang Pilipino ay titiklop sa Amerikano at hindi nalaman si Pastor. Akala nila ganon. Kaso lumaban si Pastor. Hindi lang siya lumaban. Lumaban siya gasig-gasig. At akala ng mga Amerikano ito, kasi mahina talaga kung mga teroristang ito. Akala nila si Pastor hindi makakaisip na mag-abogado. Kaso nagpas-20 yung abogado ng mga Harvard pa ng mga Amerikano. So, ang ginawa ng Amerika, pinopostpone ang hearing. Pero ngayon hindi na nila mapopostpone. So, kailangan nilang matukol si Pastor at patayin. Pero, ganyan talagang Amerika. Ang extraordinary rendition, tawag dyan, pagtukot ng isang citizen sa ibang bansa para dalhin sa ibang bansa at patayin doon ay state policy ng Amerika. Wala tayong pakialam doon. Mahala sila doon. Hindi natin naging problema yan kay Arroyo, kay Duterte, sa maraming pangulo. Pero naging problema natin yung kawalangyaan ng Amerika. Noong si Bongbong Marcos ang umupo, bakit? Bakit niya isinuko ang Pilipinas sa Amerika? Para sa pera.